Hello! Welcome na naman sa ating YouTube channel. Ang ating channel na nag-document ng ating journey sa ating interest with the wheel gun. So ngayon, meron na naman tayong isang magandang update sa ating journey with the wheel gun. So noong nakaraan, naipakita na natin na nakuha na natin ang ating unit. So isang bagay na lang ang kailanganin natin para masubukan na natin. Matingnan na natin kung ma-experience na natin kung paano natin ito iputok. So, dahil dyan, tayo ay naglalakad. Nilalakad natin sa PNP yung ating PTC4, Permit to Carry Firearms Outside of Residence. At sa wakas, nakuha na rin natin. Ito na ang ating PTC4. Okay? So, gusto ko lang mag-express ng aking pasasalamat sa PNP, no? Sa FEO, sa kanilang napakagandang serbisyo. Napakagandang experience yung naranasan ko nung pumunta ako doon para kumuha ng PTC4 doon sa FEO Secretariat. So, napaka-excellent yung service, napakabilis. So, ang nangyari, nung pumunta ako doon, pumunta ako ng maaga pa. Mga alas 7 pa lang. Siguro mga 7:15 na kung dumating doon. At pagdating ko doon, kahit ganun ka pa kaaga dumating, hindi masasayang yung oras mo kasi pagpasok mo doon sa opisina, sa FEO Secretariat, kung saan ka kukuha ng PTC4, ay mayroon nang mag-entertain ka agad. Tapos napakagalang, napakabait. Kakausapin ka agad, titingnan ka agad, i-assist na ka agad yung mga documents mo kung kumpleto na ba. At kung kumpleto yung documents mo, pwede mo nang i-process yon. I-submit mo na doon sa window, maghintay ka na lang kung magbukas sila ng 8 o'clock. Okay? So, napakaganda ng napakabilis, napaka-efficient ng serbisyo nila doon sa PNP. Kaya sa ating PNP personnel dyan sa Camp Crame, saludo po ako sa inyo dahil ang ganda ng inyong serbisyong pinapakita doon nung pumunta ako dyan. Excellent na excellent ang serbisyo. So, paano ko ba nakuha itong PTC4 natin? Okay? Ang nangyari, tiningnan ko muna kung ano yung mga requirements ng pagkuha ng PTC4. So, yung pagkuha ng PTC4, yung mga requirements doon, depende yan kung ano yung qualification mo bilang isang gun or license holder. Okay? So, yung qualification, makikita yan doon sa LTOC. Okay, doon sa LTOC. Meron tayong tinatawag na sa LTOC, makikita doon yung qualification, di ba? Kung ikaw ba ay government employee, kung ikaw ba ay active law enforcement agency member, or retired law enforcement agency member, o ikaw ba ay retired government employee, ikaw ba ay businessman. So, nakalagay doon yung qualification. Ngayon, depende doon kung ano yung qualification doon sa LTOC mo, na doon makadepende kung anong requirement ang hinahanap sa'yo. Sa case ko, isang active government employee, ang nagiging requirement ay yung application form ng PTC4 application form. Yung PTC4 application form, mada-download yun sa internet. Okay, madali lang i-download sa internet yun. Hanapin mo lang PTC4. Tapos, kailangan lang na siguraduhin mong updated yung PTC4 kasi nakalagay doon kung sino yung chief PNP. So, baka kasi hindi natin alam. Baka mayroong ibang naka-download doon na hindi current yung nakalagay na chief PNP. So, kailangan siguraduhin nyo na yung na-upload nyo na PTC4 application form ay updated yung sino yung PNP chief. So, pag na-upload nyo na yon, pwede nyo i-print yon, tapos fill upan. Tapos, kailangan ipanotarize yon
Pero mayroon ng nota, pwede mo nang ipa-notarize doon sa ano mismo, doon sa FEO Secretariat. Meron silang nagno-notarize doon. Tapos, isa sa mga another requirement is yung LTOF mo. Kailangan yung LTOF mo ay updated. Ibig sabihin, valid, hindi pa expired. Ito yung LTOF mo. Tapos, yung gun registration mo. Kailangan, yung gun registration mo rin ay updated, valid pa, hindi pa expired. Tapos, kailangan din ng, ito yung sa case ko ha, isang active government employee. Ito yung mga requirements. Ngayon, tapos another requirement pa is kung yung LTOF mo ay wala pang isang taon, within 1 year pa mula nung nakuha mo, hindi mo na kailangang mag-submit ng National Police Clearance. Pero kung ang LTOF mo at yung gun registration mo ay 1 year na, mahigit, 1 year na or mahigit pa, kailangan mong kumuha ng National Police Clearance. Isa rin sa mga requirements. Tapos, another requirement din is yung drug test. The same, kung ang LTOF mo ay wala pang 1 year mula nung nakuha, hindi, at saka yung gun registration mo wala pang 1 year, hindi na kailangan yung drug test. Pero kung 1 year na o mahigit yung LTOF mo at saka yung gun registration, kailangan mo nang kumuha ng drug test. Okay. Tapos, kung government employee, kailangan yung hinihingi din nila yung appointment, yung certificate of appointment or yung oath of office mo bilang kung naka-plantilla position ka na, and then yung certificate of employment, yung current position mo kung saan ka nakaposte bilang isang government employee. Tapos pagdating doon, i-check yun doon ng yung pulis, ang aga nung ang aga nung nagsi-serve nila doon. Nung dumating ako, ang sabi nila 8 to 5 ang open ng kanilang opisina, pero dumating ako doon mga 7:15 siguro ng umaga. Bukas na, mayroon nang mag-entertain sa iyo doon. So, i-assist na kaagad nila yung mga requirements. So, pag na-assist na nila yung requirements, kung kompleto yung requirements mo, ang gagawin doon, ipa-xerox mo na lang yung LTOF, yung isa pa palang, mayroon pa palang isang requirement, yung threat assessment. Pero kung sakaling exempt ka sa threat assessment, hindi na kailangan yon. So, ang mga exempt sa threat assessment is yung lawyers, mga elected officials, yung mga CPA, engineers, businessman na sa nature ng business nila ay nalagay sila sa panganib. So, mayroong mga listahan yan kung sino yung mga exempt sa threat assessment. So, hindi ko lang sigurado kung kumpleto ba yung nabanggit ko. Pwede nyong ma-research yan sa RA 10591 kung sino yung mga exempt doon. Tapos, kung sa case ko, exempt ako sa threat assessment, kaya pagdating ko doon, kumpleto yung requirements na nabigay ko, sinerox ko na lang yung sinerox ko na lang yung aking ID, yung proof na sa profession ko na accept man ko sa threat assessment, tapos yung LTOP at saka yung gun registration. Pinagsama lang yon, pinaserox ko. So, ang ginawa ko, pinaserox ko na lang ng colored para maganda. Tapos nung maserox na, pipirmahan mo ng 3 signature yon sa baba para proof na authentic copy yon ng mga IDs mo. Pagkatapos nun, yung application form ko ay pinapa-notary ko doon lang sa loob. Mayroong nagno-notaryo doon sa loob ng opisina nila. Tapos pag pumunta ka doon, libre pa kape, libre tinapay, libre biscuit. So, napakaganda ng serbisyo doon sa FEO Secretariat. Tapos ang lamig pa ng lugar, malinis, aircon. So, kahit matambay ka doon ng matagal, hindi. Pero napakabilis lang ng serbisyo doon.
Pagkatapos kong maipanotarize, tapos bibigyan ka rin pala ng parang affidavit na parang undertaking lang yon, affidavit of undertaking. So pipilapan mo lang yon, tapos kasama mo yon sa ipa-notarize mo. So pag notarize na yon, ibabalik mo ulit doon sa taong nag-a-assist sa'yo, tapos tatatakan niya yon na kumpleto na yung requirements mo, okay na, submit mo na doon sa window. So pagdating doon, re-reviewin lang nila ulit, tapos bibigyan ka na ng kung magkanong babayaran. Sa case ko, ang binabayaran ko lang is 200 pesos para sa card. Pagkatapos noon mabayaran, hintayin mo na i-release yung i-release yung card mo. Tatawagin na lang yung pangalan. So ganun lang kabilis, basta kumpleto yung requirements, kumpleto yung tsaka maaga kang makapunta doon, maaga ring makano. Ang lang, yun sa printing ng ID, by batch yata nila ginagawa yon. So, kahit na ka doon ka lang maghintay ng medyo matagalan sa paghintay ng printing ng ID. Kasi by batch yata, hindi naman nila tuwing may maproseso, i-print nila agad. Parang hindi yata ang ginagawa nila. Ang ginagawa nila, by batch para sabay-sabay. So, kailangan doon ka lang maghintay ng medyo matagal-tagal, pero hindi naman ganun katagal. So, yan po ang nagiging experience natin. Napakaganda ng experience natin din. Napakaganda ng serbisyo doon sa FEO Secretariat. Hindi naman lahat doon, pati naman doon sa Camp Crame, pag pumasok ka doon, napakagalang ng mga pulis doon. Pag nagtatanong ka, ituturo sa'yo saan yung tamang direksyon, saan yung tamang opisina. At napaka-courteous pa nila. So, maganda yung experience ko pagpunta ko doon sa Camp Crame. So, sa wakas, nakakuha na tayo ng LTOP at ito na ang para first time ay masubukan na natin, ma-experience na natin yung ating nakuhang unit. At nandito na tayo, narating na natin ang ating pinakakaasam na marating dito sa ating journey with a wheel gun. So, yan po. Sana ay abangan nyo ang ating susunod na mga video kung paano naman natin subukan itong ating wheel gun. Thank you for watching.